Sabi po yun, nakaka-relate ako sa mga trending ngayon eh. Yung trending na flood control na yan. Kung saan, pag wala kang bakal, walang kapit. Pag kulang sa lakas, bumibigay. Hindi pwede yung mga band-aid solution lang. So sa ngayon, ito yung ginagawa namin ngayon. So, eto, hanggang dyan lang yung taas niya. Lalagpasan ko lang yung taas na ito. Using ko na hollow blocks, standard na distansya ng mga dowels natin. 60 cm bawat dowel. Ayan o. Chanel. So magandang araw. Kagaling natin ng Aritaw, Kalitpitan. Ngayon dito tayo sa San Antonio 1. So ongoing dito yung pag-aasinta. Nag-aakyat tayo ng mga materyales ngayon. Ito yung isa sa mga challenge dito, ay yung pag-aakyat ng materyales. Ya? Yaday? Si Raymond. Tapos si pinsan ko. Okay. Sabi po yun, nakaka-relate ako sa mga trending ngayon eh. Yung trending na flood control na yan. Parang to, tingnan nyo. Walang bakal, walang kapit. Yan, bumigay. Ilang taon din to na napakinabangan, pero sa araw-araw na nadadaanan, malakas na tubig na umagos, yan yung nangyayari. So ngayon, ang nangyayari, kailangan palitan. So ganun din yung trending ngayon, na kung saan pag wala kang bakal, walang kapit. Pag kulang sa lakas, bumibigay. Hindi pwede yung mga band-aid solution lang na ginagamitan ng na ginagamitan lamang ng tawag na ito, epoxy o kaya semento sa mga crack. So hindi yun pwede. Sabi ko kagaya nito, walang bakal, walang kapit, bumigay. Yan. So relate tayo doon sa may flood control na yan. So sa ngayon, ito yung ginagawa namin ngayon. So eto, hanggang dyan lang yung taas niya. Lalagpasan ko lang yung taas na ito, na kung saan gumamit ako dito ng D5 na hollow blocks. D5 na hollow blocks, standard na distansya ng mga dowels natin. 60 cm bawat dowel. So kung nagpapatayo tayo ng mga structure, yun talaga yung standard natin. So bawat mga hollow blocks niyan, meron siyang halos actually mayroon siya bakal, no? Sabi ko nga kanina, relate tayo sa trending ngayon, no? So pasintabi na lamang po sa mga matatamaan, pero sabi ko nga sa isang post ko, siguro naman bago napunta sa mga kapwa nating contractor yan, alam nyo na, no? Kasi sabihin na natin, isasubcon ko to o kaya kukontratahin ko to, marami pang dadaanan. Kung magkano lang natitira, yun na lang yung nagagamitin. So, masakit isipin, pero yun ang katotohanan. Pero dito, bawal tipirin. Sabi ko nga, lahat naman ng mga trabaho, pag tinipid mo, wala na. Useless na lahat ng gastusin. At saka, kumbaga, puhunan sa may part na yan. So, ayan, binuhusan natin ilalim. May bakal yan. 12mm, ito siya. Ganun din sa kabila. And then, magko-connect po yan. Bawat lalagay natin na bakal. So papalabasin natin yung mga dowel niyan, and then pag gagawin na natin yung step, doon natin siya i-connect. For now kasi, ito muna yung unahin namin, then tatanggalin din namin to. Tapos diretso na ho yung pagbubuhos natin kasi babakalan din natin to. Okay? So, dire-diretso na. Para doon naman, aakyat yan. Okay? So itong landing natin dito, i-remain natin to. Bubuhayin pa rin natin to, pero lalagyan na natin ng kapit.
Sinundan pa rin natin yung dati mga kamusta kasi yun naman yung hagdan. So ngayon, inayos lang natin. Tutuwirin lang natin lalo yung ibang part para at least maganda yung itsura niya. Okay? So, lagi mong sinasabi, di bali ng kaunti ang kikitain mo kung sakali man. Basta lang maayos yung trabaho. Kaya sabi ko, yung mga pad contour na yan, i-control na yan. Tinitipid kasi sa materyales eh. Huwag natin tipirin sa materyales para lumitaw na maganda yung trabaho. Okay. So, dito na yung mixture natin. Dito naman. Apayin niya kukuhan dito eh. Ah? Martilyo. Ayan. So, inopen na naman dito sa may part na to kasi lagayan to ng roll up. Ayan. So, pwede pa natin itaas. Ito na lang yung isusunod natin kung sakali. So, pinatanggal ko na kasi kinakalawang na. At, para mas maging maayos. Ayan. Buo yan. Ngayon, nagbalayan petikuan. Putot. Ayan, binahayan ng daga. So, kailangan pa pala itong ma-primeran bago nga ibalik yung, o kaya bago mapalit ng span thread. So, yan pa yung isa sa mga kailangan ayusin. Dito naman, dumating na ba yung delivery nyo? Pay. Papunta na dito yan. So may delivery tayo dito para dito sa may railing. So sisimulan na nila ito mamaya. At for now, ayan na muna. Pinapatanggal ko muna yan. Lahat ng mga materials dito, ayan na inaayos na. Okay, so dito, lumipat na dito si Chris. Bida man na yan. Ayan, sabi nila kapak. Pag inapakan mo, bitak. Nabitakain, hanpay. Madipay. Yun yung sinasabi ko. Ito kasi PVC board to. Kaya tapakapakan mo yan, hindi yan masisira. So, installation tayo ng fluted panel. So, may part na to. Ayan o. Diba, sa wine shelves na yan, astig. Yan ang sinasabi ko. Lalong lilitaw kapag ganyan. Kasi yung kagandahan pa niyan, meron pa tayong ilaw. Ito na yun. O, di ba? Po! Naka-open na ata. Sigaw mo, Mark, George. Sigaw naman. Yun. Buti hindi ka nagsindi ng sigarilyo. Sayang. Oho, ang dami na na. Adaywang kamat ano ka. Okay, so natanggal na rin dito. Ano, kinakalawang na kasi. Yeah. So, dito tinatapos na rin namin yung tiles installation dito. Kasi railing na yung susunod. So, bali okay na dito. Overall, ayan, railing na lang. Then, ito pipinturahan din namin to. Acrylics ang may pipintura ko dito. Acrylics para rubberize. Gamit ang Davis paint. Acrylics, no? So, yun yung mga materials na gagamitin natin. At abangan nyo to. Tingnan nyo, ito nga pala. Hindi ko pa pala naipakita sa inyo. Tempered glass, meron na. So, tempered glass yan. Seamless. Ang ginawa natin dyan. Pinagawa natin, nanirequest ko sa installer, kay Bambang Glass. Sabi ko, wala dapat pang frame. So, 4 na panel, 1, 2, 3, 4. Para may dugtungan na lang. So, silicone na yan, dugtungan niya. So, na-meet naman yung gusto kong ipalagay kasi alam niyo po ba yun? Tatanungin ko si client kung ano ilalagay natin. Pero alam niyo po yung ano sabi niya? Bahala ka na kasi ikaw naman ang nag-design. So, maraming salamat kay Sir Lito. Okay? So, konti na lang naman ang gagawin dito. Pipinturahan na lang yung roof. Kasi yan ang ginagawa ng tropa ngayon. Maganda kasi medyo makulimlim. Napinturahan na to. Naging issue nga to. Sa sama ng mga sinasabi nyo sa akin, ha? Joke. Naging issue pa nga eh. Alam nyo po yun, nagbibigay idea na nga lang ako kasi kung mapapansin ninyo, kahit sabihin na natin na makalculate natin yung hangin, pero kung napapansin nyo, itong part na to open. Dito sa may part na to, hindi siya open. So, ganun pa man, nagkamali pa rin sa pag-i-install ng bubong. Actually, hindi kami yung gumawa, pero sabi ko nga, ayun, shinare ko lang para magkaroon ng idea yung iba
Pero kung sarado utak, sasabihin nyo na yung mali yung tinitingnan ko. Kahit nga mali namin, tinuturo ko di ba? So kung hindi nyo napapanood yun, ewan ko. Ayan. So yan yung pintura ng roof natin. So sumantalay natin habang maganda yung panahon. Okay, so ito sa may part na to, ay naglagay din tayo. Pinalabasan natin yan ng dowel para bago natin patungan ng panghuling hollow blocks para dun sa may steps na gagawin natin. So babaon dito dalawang hollow block na. Okay, so merenda muna tayo. Okay, so abangan nyo to mga kamusta na. At tara, para mapagpahinga na rin.